Magandang tanghali po sa inyo lahat. Sa araw na ito ay araw po ng pahinga. So kailangan po ilaan po natin ang oras natin sa Diyos. Dahil siya lang po ang nakakaalam ng ating ginagawa sa araw-araw. Kaya karapat-dapat po natin ilaan ang oras at panahon habang ang panahon po ay nalalapit na. Dahil tanging Diyos lang po ang nakakaalam ng buhay natin. Kaya sa araw na ito o sa oras na ito ay magbibigay po ako ng isa pong teksto na talaga namang makapagbibigay po ito sa inyo ng magandang mensahe at tatatak po ito sa puso't isipan natin. Dahil kailangan na pong maisawalat ang mabuting balita habang hindi pa huli ang lahat. Kaya aking mga kapatid, kaibigan, kamag-anak, ito po ang ating babasahin mula po ito sa banal na kasulatan. Ito hindi ko po gawa-gawa at hindi ko po ito invento lamang. Kaya magbabasa tayo. Malaking tulong po ito sa inyo para sa kaligtasan ng ating buhay. Kaya ang maibigay ko po sa inyong mensahe ay mula sa Mateo at saan ito isinulat? Ito ay sa Israel. Kailan natapos? Ito ay CEC 41 at panahong saklaw ay 2 BCE at saka 33 CE. O diba? At ang ating manunulat po ay si Mateo. So ayan po, babasahin po natin yung Mateo 7, 21, 22, 23. At ang sabi dito sa Mateo 21, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, at papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa lang ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, ayan, napakaganda na mensahe mula sa Mateo 21. Kung ating bigyan ng bulay-bulay, ay napakaganda, di ba? Dahil dito, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa lang ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Alam niyo po ba, ang tinutukoy dito ay hindi po lahat ng tao na tumatawag sa Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Kasi po marami po ngayon ang tumatawag sa Panginoon, ngunit ang ginagawa nila ay pakitang tao lang at gumagawa sila ng maling-maling turo. At gumagawa sila, minsan, nagpapagaling sila sa mga may sakit, pero iba ang kanilang ginagawa. At ito hindi kagustuhan ng Panginoon na ang kanilang ginagawa ay mali. Minsan po may mga pasyente pong nagpapagamot at sabi daw, sila daw ang nagpagaling. Pero hindi nila alam na kapangyarihan na yun ng Panginoon natin. So, kailangan po nating sabihin ang katotohanan na siyang magpapagaling po sa atin po. Lalo pag may sakit po tayo, kailangan sabihin natin ang salita ng Diyos para magpagaling sa kanilang mga spiritual. Sa panahon ngayon, bawal po ngayon ang gumawa-gawa lang ng salita o kwento o invento na kilala nilang Panginoon pero wala naman sa puso nila. Nag-invento lang sila para sabihin na sa kanila ang katotohanan. Yan po sinasabi ng Biblia. Hindi po lahat na tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Babala po yan sa atin. Diba? So ito pa sinasabi ng Mateo 22. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nanghula kami sa pangalan mo, nagpalayas ng mga demonyo sa pangalan mo, at gumawa ng maraming himala sa pangalan mo? O diba, sinasabi ko sa inyo, maraming ngayon ang gagawa ng pangalan na sabihin ay galing sa Panginoon, pero hindi naman nila ginagawa ang katotohanan. Inaangkin nila na nagmula sa kanila ang kapangyarihan at sila ay nanggamot ng mga may sakit at nagpalayas ng masama o demonyo. Pero sa kabila niyan ay hindi nila ginagawa ang katotohanan. Hindi nila ginagawa ang katotohanan dahil tinatago nila ang salita ng Diyos. Dahil sa panahon ngayon, marami na ngayon ang mapagkunwari na alam nila ang salita ng Diyos. At sabihin nila na ang katotohanan ay totoo, pero hindi naman nila alam. Kasi si Satanas din ay nagpapagaling din ng may sakit. Tandaan nyo yan ha, aking mga kaibigan.
Ang salita ng Diyos ay totoo. Kasi maraming mag-aangkin ng salita ng Diyos at sabihin nila na sila ang totoo. Pero wala naman na sa puso nila. Ginagawa lang nila ay mapapurihan lang sila at salamatan. Pero hindi lang sasabihin na ang lahat ng kapangyarihan at gumaling sila sa kanilang mga sakit ay nagmula sa Panginoon. Diba? Sa panahon ngayon, maraming sinungaling. Kaya pangalawang babala po yan sa ating mga tao. Kaya hanapin nyo po yung katotohanan, nagsasabi ng katotohanan ng salita ng Panginoon. At ang salita ng Diyos ay totoo at hindi nagbabago kailanman. At sa Mateo 23, at sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, masama ang ginagawa ninyo, lumayo kayo sa akin. Hala! Ito po ang babala po sa atin ng Panginoon na at sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, masama ang ginagawa ninyo, lumayo kayo sa akin. Doon pa lang, ibig sabihin, ayaw ng Panginoon ang ginagawa ng mga taong ito, mga sinungaling, na angkin nila na nasa kanila ang Panginoon, pero wala naman. Diba? Manggagamot sila, pero wala naman sa kanila ang salita ng Diyos. Kaya mag-ingat po tayong mga tao, lalo na po yung mga tao na manggagamot, mga albularyo, at iba pang mga tao. So, mag-ingat po tayo. Kailangan po, pag nagamot po tayo, ay manalangin muna tayo sa ating Panginoon, sa ating Diyos, na bigyan tayo ng gabay niya, ng kanyang kapangyarihan at banal espiritu bago po tayo magpagaling. At kung tayo po ay nagpagaling po sa ating pong pasyente, sabihin natin na hindi nanggaling sa inyo o hindi nanggaling sa akin. Hindi, galing ito sa Panginoon Diyos ang kapangyarihan para gumaling kayo. Huwag mong aakuin na nanggaling sa iyo ang pagkagaling ng isang pasyente o kaya isang may sakit. Kaya mismo nga ang anak ng Diyos, si Kristo, ay hindi niya inako na ang kapangyarihan niya ay nagmula sa kanya, kundi nanggaling sa Diyos na Ama, Jehovah. Sa Ama mismo nanggaling ang kapangyarihan. Mismo na ngayong anak nagsasabi na ang kapangyarihan niya ay nanggaling sa kanyang Ama. So ayan mga kapatid ha, magandang umaga po sa inyo lahat sa pakikinig po ng aking mensahe. Nawa ay may napulot po kayong magandang mensahe. Kailangan na po nating maituwid po yung mga pagkakamali po ng ating kaibigan, kapatid at kamag-anak. So kailangan po maisiwalat ang mabuting balita habang di pa huli ang lahat, dahil darating na po ang karian ng Diyos dito sa lupa at sa langit. Nawa'y makapasok tayo sa karian niya, dahil lahat po tayo maliligtas. Hindi pa po huli ang lahat, tandaan nyo. Kumatok po kayo, manalangin, at makipag-ugnayan po sa Diyos para ibigay po sa inyo ang banal na espiritu. Kaya maraming salamat po. Naway manawaan at maintindihan niyo po ang aking sinasabi. Ito po hindi ko po inaari na nagmula po sa aking bunganga ang mga salitang ito. Kundi ibinigay po sa akin ng Diyos at ng aking Panginoon at inyong Panginoon na isawalat ko ang mabuting balita, dahil ang salita niya ay karapat-dapat isawalat o isabihin sa buong bansa bago darating po ang kanyang karian. Kaya maraming salamat po muli and God bless.